Matagal ng kalakaran ng pamimeke ng driver's license sa bansa, kaya naman ang mga otoridad tuloy-tuloy ang paglalagay ng mga security measures sa mga lisensya para iwas sa pamimeke. Pero ano nga bang silbi ng mga special feature na ito kung mismong mga nanghuli hirap tukuyin kung alin ang totoo at peke? Narito po report. Open secret. Ganyan daw ang kalakaran ng pamimeke ng lisensya sa bansa. Ang bahaging ito ng Maynila, dinarayo ng mga motoristang instant lisensya ang hanap. Paiwatig lang sa mga nag-aabang sa paligid, diretso agad sa transaksyon ang usapan. Ganyan ang nangyari sa 22 taong gulang na itatago natin sa pangalang Romel. Pina-fill out ng form sa akin. Sabi ako ng picture ko. From the stall, doon sa recto, dadali niya yun sa isang sa isang secret daw na lugar na download within less than 2 hours makuha mo na. Mabilis ang transaksyon, 500 piso at 2 oras sa paghihintay, handa na ang pekeng lisensya. Sa unang tingin, di mo pagdududahan ang pekeng lisensya, maging ang texture at yari nito, halos walang pinagkaiba sa tunay na lisensya. Pag tingnan mo, pati yung texture niya, pareho-pareho. Kaya kung hindi talaga i-counter check, sinabi naman nila yun na kung hindi ka-counter check ng mga police o ng LTO yung lisensya to sa record mo, kung may record ka talaga sa LTO, as in, hindi lang madetect talaga. Nitong Enero, inilahad ng GMA News ang laganap na pamimeke ng lisensya sa bansa. Mismo mga opisyal noon ng LTO, aminadong hirap silang tukuyin ang peke mula sa tunay na lisensya. Maging ang ilang security expert inaming masusing pagsusuri ang kailangan para malaman kung ang lisensya ay peke o hindi. 4 na buwan makalipas ang ulat na ito ng GMA News, ang naturang modus nananatiling talamak. Peligrong dulot ito lalo't ang mga hindi dumaan sa tamang pagsasanay para makapagmaneho, inilalagay sa alanganin ang buhay ng kanyang mga pasahero at mga makakasalubong sa kalsada. Sa kaso ni Romel, kagad nasubukan ang kanyang bagong gawang peking lisensya. Nagpa-park ako, minasagi ako na kotse. So, in the end, kailangan kong kumuha ng police report. Ayon sa tala ng Land Transportation Office, 1,586 na motorista ang nahulihan ng peking lisensya noong 2013. Pero paano naman kaya yung mga hindi nahuhuli? Nasa ko doon sa mga polis yung peking lisensya. Nakalusot sa kanila. Nakakapag-uwi ako ng police report using the fake license. Ang masaklap, mismong galing daw sa loob ng LTO ang katulong ng mga namemeke ng lisensya. Sabi nila na they have the same machines as yung panggawa daw na LTO. Aminado naman ng LTO na may mga nakakalusot pa rin sa kanila. We do not condone and we will not condone any wrongdoing of our people. And if napatunayan natin na may mga involved na mga LTO personnel dyan, hindi tayo mag-aatubaling tanggalin sila o isuspende kung ano man ang kinakailangan. Git nila, dumaraan sa pagsasanay ang mga law enforcer para matukoy kung peke o hindi ang lisensya. Pero sakaling may duda, if there's serious doubt, kung peke yung lisensya, what they should do is immediately refer it to LTO people. Sa ngayon, bumabalangkas ang sistema ng ahensya para salain ng husto ang mga bibigyan ng lisensya. Ang written at practical exam, rerepasuhin. Pati mga may hawak na ng lisensya, didisiplinahin. We're thinking of using a merit and demerit system for the license holders. When you say merit system, for those drivers who have licenses that haven't incurred any violations or any accidents, we're planning to extend their validity. Kabuhayan kung ituring ng ilan ang pamimeke ng lisensya. Pero di nila may tatanggi ng bawat buhay na nalalagay sa alanganin dahil sa driver na may pekeng lisensya, dagdag pasanin sa kanilang konsensya.